1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan kaagapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome dito po sa ating programang Family Matters. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman, si Lola Sing. Para sa isang oras ng kwentuhang pangpamilya. Kamusta ka, Lola Zen? Kamusta ang nakaraang Beauty pa rin. Laging beauty. Kailangan laging happy. Correct. Dapat lagi tayong masaya. Bawal ang Binabati po namin ang lahat ng aming tagapakinig, anuman ang ginagawa ninyo sa oras na ito. Samahan niyo po kami sa ating kwentuhan ngayong umaga. Oh, may babatiin ka ba, Lola Zen? Sino may mga birthday dyan na nais mong batiin? No, nagpapabati yung asawa ni Ate Hermie Katage. Si Kuya Lito daw, hindi ko nabate. Hindi ko alam eh. February, ano ba yan? Basta February ang birthday, February 9. Happy birthday, Kuya Lito Katage. Complete healing for Bear Aris Caspi. At yung mga, may mga birthday, hindi mga kaming kayo nabati dito sa Family Matters. Sa Facebook po, nabati ko na po kayo. Adagaw family, Ross family, Caspi family, Aris clan, Estrada clan, at Saek families, men's and women's. Yun lang. So, binabati po Thank you for namin all the support. Yes. ang lahat po ng nagdiriwang ng kanilang karawan sa buwan ng Pebrero at yung ding mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Wedding anniversary. Yes. Sali po kayo sa ating mga kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Simulan po natin ang ating programa ng ating Bible verse sa araw na ito. At yun po ay magmumula. Bible verse? Yes, oh. English version, Proverbs 17 verse 6. Children are crowned to the aged, and parents are the pride of their children. Proverbs 17 verse 6. Sa Tagalog version naman po, mula sa Magandang Balita Biblia, Kawikaan, Kabanata 17, Talata 6. Ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng anak ay ang kanilang magulang. Yan po ay mula sa Kawikaan
Kabanata 17, talata 6. Yung po, yung crown, putong. Oo, Hindi putong. Oh. putong. Crown, glory. Mm-mm. Totoo yan. Ang mga apo, ang korona ng katandaan. Mm. At tapos naman ang mga anak, para sa mga ang karangalan ng anak ay ang kanilang magulang. O Lola Seni, bakit kaya putong korona ang mga apo ng ating katandaan? Sinasabi nga ng mga matatanda, parang mas nila yung mga apo, kumbaga na daw, may tubo. Tubo na yan, tubo. Oo. Tsaka, Parang mas nila, mahal na mahal nila yung mga apo nila eh. Kaya karamihan sa mga apo na spoiled sa lola eh. oo. Di ba? Kaya pag-aaralan natin mamaya yan, yung tungkol sa mga relasyon ng lolo at ng mga apo. Na minsan nagiging sanhi ng tampuhan ng mga ng magnanay. Oo. Ng mga anak sa magulang, di ba? Oo. Dahil yung kailangan yung rules ng magulang, yung mga lola, suporta lang kayo sa mga anak ninyo, 'di ba? Para hindi nagkakaroon ng Hidwaan, mga, pagtatalo. oo. At saka sa isa, loob ng at saka isa pa, Lola Zen, napakaganda po na kung tayo, tulad namin, umabot kami ng pagiging lolo at lola. Kasi may mga tumanda na hindi nagkaroon ng pagkakataon magkaroon ng apo. Kaya kami, anak. oo, isang po yan, isang blessing na matatawag dahil makikita niyo po ang iba't ibang papel na aming ginampanan. Di ba? Na nagmula sa nag-asawa kami. Tapos naging ina kasi nagkaanak kami. Yung aming ngayong anak, nagkapamilya, nagkaroon sila ng anak, nagkaroon kami ng apo. Oh. Ngayon, kumbaga, bakit mo masasabi na corona siya, no? Corona? Kasi kami nagampanan namin ang aming papel bilang mga magulang, ama at ina. Oh. Kumbaga, pagdating sa aming apo, matatawag yun na kaming expert, kumbaga. Kasi dumaan na kami eh. Kaya nga po nasasabi na nagiging spoiled sa amin ang aming mga apo dahil marunong na kami. Kung ano yung naging pagkakamali namin sa pagpapalaki namin sa aming anak, yun ang pilit namin binabago pagdating sa pag-aalaga at pagmamahal sa aming mga apo. Sabi nga, we learn from our mistakes. Oo. Kaya nga, di ba, Kaya tama na namin, yun ina-apply na sa mga apo. Oo. Tapos, kaming mga magulang, karangalan namin ang aming mga anak. Yan. Oo, yun ang doon. Kasi nga, makikita sa pagpapalaki namin sa aming mga anak ang buhay ng aming mga anak, kung ano sila naging. Karangalan yun ng mga magulang. Kasi makikita kung paano namin sila inalagaan, pinalaki, hanggang sila ay maging kung sino man sila ngayon. So, ang kanilang success, sobrang success din namin. Kaya, tama talaga na ang aming mga anak ay talagang kinoconsider talaga namin isang karangalan na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na humubog ng isang nilalang na galing sa amin. Yan. Kasi sabi nga, Ate Marlene, sabi nga doon sa Kawikaan 22 verse 6. Dito kasi yung ginawa ng magulang, sinunod nila yung ng Panginoon. Sabi niya, turuan mo ang bata sa daan ng dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan.
So dahil doon sa payo ito, doon sa Kawikaan 22 verse 6, dala-dala yun. Dahil sa pagtitrain natin sa mga anak natin, dala-dala nila yun na kung paano hubugin ang kanilang mga anak. Correct. Di ba? Oo. Hindi nila humiwalayan yun. Hindi sila humiwalay doon sa turo natin. Sa turo ng Biblia na in-apply natin. Tapos in-apply natin sa anak natin. At ngayon naman, sa mga apo naman, ititrain. Yung salita ng Diyos ay walang walang patid. Tuloy-tuloy yan. Chain reaction yan. Yes. So kung Oo. meron tayong salita ng Diyos na sinusundan, ay magiging maayos ang pagsasama ng isang sambahayan. Oo. Diba? Correct yan. Kasi nga, di ba sabi nga natin, ang salita ng Diyos, ang ating blueprint, gabay natin yan sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya kung pinalaki natin ang ating mga anak ayon sa kagustuhan ng Diyos, tiyak sa kanilang pagtanda hanggang sila ay magkaroon ng sarili nilang pamilya, ito ay patuloy nilang gagawin. So, tandaan po ninyo, mga apo, kung gaano kayo mahal ni Lola at ni Lolo. At sa aming mga anak, gaano rin kayo kamahal ni Nanay at ni Tatay. Huwag niyo po yang kalilimutan. At minsan nga, di ba, Lolo, tulad ng sinabi mo, nagseselos ang ating mga anak sa ating mga apo. Kaya antabayanan niyo po mamaya. Ayan, natin yan, tatalakayin po natin yan ng mabuti. Mag-break po muna tayo sandali at magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo. Ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka
Ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig. Pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Lola Seni. At Marlene Cruz. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan po lamang ang QR code o mag-deposit sa ating mga bank accounts para sa inyong mga donations. Para ma-acknowledge namin ang inyong mga donations, mag-message po lamang kayo sa amin. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Ang ating pong paksa ngayon ay napakaganda. Ang ating paksa ay Lola, Lolo at Lola at mga apo. Tulay ng pagmamahal. Tingnan niyo, ang ganda-ganda ng kanyang ng topic natin ngayon. Love. Oo. Di ba nabanggit namin dun sa Bible verse natin na ang mga apo ay corona. Corona ng mga nakatatanda. So, ang corona ng mga nakakatanda, yan ay nabanggit sa Kawikaan, Kabanata 17, Talata 6. Ang mga apo ay corona ng matatanda. Okay. Alam niyo po, napakahalaga na maibigay natin, tayong mga lolo at lola, na maibigay natin sa ating mga apo ay hindi palaging pera o di kaya laruan. Ang mahalagang dapat natin maibahagi sa ating mga apo bilang mga lolo at lola ay ang ating karunungan. Bilang mga nakakatanda, tayo
ang tinatawag nilang living library. Mantakin nyo ha. Library na. Oo. Kumbaga, Dati aklat yun eh. Aklat ng ano eh. ngayon na. Ngayon, library na Oo. eh. Buong ano yun. Silid aklatan na kami ngayon. Bakit? Hindi lang, aklat lang na. Kasi nga Lola Zen, tumanda tayo, nakaipon tayo ng napakaraming karanasan, na marami tayong natutunan. Kaya nga dyan na lumalabas ang ating karunungan. Dahil sa dami ng ating pinagdaanan sa buhay, no? Yan na ang ating maibabahagi sa ating mga apo. Kaya nga tayo, karapat-dapat lang tayong tawaging living library ng ating pamilya. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin maipapasa ang mga aral sa buhay. Tulad ng ng sipag, tiyaga at paggalang. Yan. Ayan ay nagagawa natin. Alam ko, halos lahat ng mga lolo't lola, tayo po ang tinatawag na, legend na pagdating sa storytelling, no? Napakahilig namin sa, pagkukwento. Yan. Di ba? Kahit pa ulit-ulit Oo. walang Kasi, di ba? di ba mga apo, mga anak, hindi nyo ba napapansin na sa bawat papayuhan namin kayo, di ba sabi namin, May kasamang kwento. may kasamang kwento, di ba? Lalo na pag kayo'y tatamad-tamad, no? Tatamad-tamad bumangon pagka umaga, di ba may kasunod kami na, bumangon na kayo. Nung maliit pa nga kami, bago sumikat ang araw, gising na kami. Dapat nauunahan ninyo ang araw bago sumikat. Meron pa naman ibang magsasabi, di ba? Sabi nga, ang maagang gumising, early bird catches worm. Anong sagot ng mga apo? Ay, yun? Paano kung magsabog dyan ng mga pana? Di akong unang natamaan. Yung mga gano'n na sagot ng ating mga apo. Di ba? Sinusundan namin yan ng kwento kaagad na, alam nyo, nung kami ay nag-aaral na katulad nyo, buti nga ngayon, pagbangon ninyo, kakain na lang kayo. Kami nung una, magluluto pa kami, maghahanap pa kami ng kahoy. Di ba? Na ikukwento namin yung aming pinagdaanan. Hindi para magkwento lang. Hindi, mga apo, hindi yun ang dahilan. Ikinukwento namin ang aming pinagdaanan, ang aming mga naranasan para kapulutan ninyo ng aral. Kaya mga apo, mga anak, wag na wag kayo magsasawa sa aming pagkukwento. Wag kayo magsasawa. Oo, Lola Zen. Yung yun sa sa probinsya, Oo. yung mga anak ko, yung mga nagbakasyon kami doon, ang kwento nila. Ang layo ng nilalakad nila para lang makarating sa eskwelahan. Oo. Ito, hipag kong si Leti at si Rosing, yung mga bayaw ko, ang kwento nila doon, kung paano nilang winapang ang kanilang mga anak para sila ay ngayon, mga professional na. Tingnan nyo? Dahil sa sipag, sa tiyaga nila, no? Ang layo ng nilalakad nila, no? Oo. Para lang makarating doon sa talagang sakayan ng sasakyan para makapunta sa bayan. Kasi wala pa sila noon eh. Wala pa Panay mga- pagsasaka ang ginagawa nila. Mm. So, yun ang iniisip nila. Hindi sila nag-iisip ng advance. Ano ba yun yung tiyaga nila. Yung pagtitiis nila, doon sa kalagayan nila. Di ba? Magtanim, mag-ani, tapos mag-ipon para sa mga anak nila. At alam mo ba, Ate Marlene, nakita namin kung paano nilang pinalaki ang mga anak nila. Maliliit pa. No? Kahit hindi pa nila abot yung lababo, sasampa talaga sila maghugas ng pinggan, maglilinis ng bahay, tutulong sa pagpapakain ng mga baboy, mga kambing, mga alaga nila. At pag maaga pa lang,
kasama nila yung mga anak nila, dinadala nila yung kalabaw, Oo. doon sa para makakain ng damo. Damo, oh. Nakita ko pagsipagan at katyagaan ng Estrada Clan. Kaya nga, Nakita ko kung paano nilang ipinalaki ang kanilang mga anak. Ngayon, mga pulis na, mga professional na. Oh. Kaya nga, nakita mo yung mga apo mo kung paano yung nakikihuha nilang sipag at syaga ng magulang nila, ipinagpatuloy nila. yes. Nasuklian. Oo. Diba? Yung syaga. Kaya doon sa kwento mo yun, Lola Zen, kakapupulutan niya nung aral na bawat tiyaga, bawat sipag, pag talagang yun ang pinuhunan mo, magtatagumpay ka. Di ba? Yan, kaya nga, yan ang ating nais iparating sa ating mga apo, na dapat maging masipag tayo at matyaga. Kaya nga, anong sinabi? Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Oh. Yes. Yes, oh. Kung ang itinanim mo'y kasipagan, katatagan, oh. Yan ay aanihin mo din. Kaya yung mga kwento na aming isinasalaysay sa inyo, yun lahat ay kapupulutan ng aral. Kasi kumbaga mga apo, hindi naman kailangan pagdaanan nyo yung talaga kung anong nangyari. Doon sa kwento ng iba, meron kayong matututunan para hindi niyo na yon daanan, para hindi nyo na ulitin. Makinig. Oo. Makinig. Kasi Aral. may mga pagkakamaling mahirap mo nang ituwid. Oh, mahirapan ka na. Kaya nga, yung aming naranasan na mga hindi magaganda, hindi na namin yung nais nyo pang maranasan. Kasi nga naranasan na nga namin. So, hindi nyo na kailangan gawin yun dahil alam na namin kung ano ang mangyayari. Kaya nga kami tinatawag na living library. Tapos sasabihin ng, diba, minsan sinasabi pa nga ng mga maliit na bata, bakit mo alam, Lola? Hindi ka pa nga siyempre nga, yan aming mga karanasan na meron kaming natutunan. Kaya, sa aming mga kwento sa aming mga kwento mga anak at mga apo, ay mga binhi na tutubo sa inyong mga puso habang buhay. Kasi bakit tutubo? Kasi pag kayo naman ang magkaroon ng sariling pamilya, yun naman din ang ibabahagi nyo sa kanila. Oh. Kaya yung mga lessons, mga aral na ibinibigay namin sa inyo, na iiwan namin sa inyo, dapat nyo yan ipagpatuloy. Okay? So, paano pa natin masasabing bakit si Lolo at si Lola at ang mga apo ay tulay ng pagmamahal? Ano pa, Lola Zen? Ang tahanan ng pakikinig. Maging tahanan ng pakikinig. Oh. Harbor. Oo, no? Kasi nga naman, dapat ang ating ang every home, no? Ang bawat tahanan dapat ay tahanan ng pakikinig. Kasi ngayon naman, Lola Zen, yung mundo natin ngayon, punong-puno ng tinatawag nating mga pressure. Pressure sa trabaho, pressure sa eskwelahan, pressure sa pagiging magulang, at pressure din ng social media. Kaya nga, ang nangyayari, no? Dati nun, Lola Sen, alam ko nung panahon natin, hindi uso ang salitang stress. Ngayon, kahit elementary, magsasabi, nasi-stress na ako? Mantakin mo, Kaya ang mga kabataan natin ngayon ay madalas, no? Madalas ng tinatawag na nasi-stress. Nako. Paano natin matatanggal yung nasi-stress ang ating mga anak at ang ating mga apo? Paano natin yan? Ano ang ating dapat gawin? Ano ang kailangan natin gawin, Lola Zen?
Gawing safe space ang inyong feeling, ang inyong feeling. Oo, dapat. Oo. Ang kailangan lang ng isang apo ay isang taong makikinig sa kanila, sila sinesermonan agad o hinan. Hinuhusgahan, Ito oo. ang sinatawag na active listening. Oo, correct. Diba? Oo. Mm-mm. Kumbaga, Kapag nararamdaman ng ito, mm-mm. kakampi nila si lolo at lola, mas magiging bukas sila sa inyong gabay. Oo, totoo yan. Napakatotoo. Ilan ba sa inyo mga lola at saka lola, lolo't lola ha? Ilan sa inyo ang madaling lapitan ng inyong mga apo kung sila ay may mga hinanakit, may mga problema, masama ang pakiramdam? Ilan sa inyo? Kung kayo ay nilalapitan ng inyong mga apo ha, ibig sabihin, meron silang nakikitang safe space sa inyo na pagdating sa inyo, pag sila ay nag-open up, inilabas nila yung kanilang mga nararamdaman, no? Yung mga bagay na kinikimkim nila. Kayo ay makikinig, no? Kayo ay makikinig, hindi yung pagkasabi pa lang, sermon ka agad. Ha? Tapos, dalagyan pa ng paghuhusga na. Alam nyo po, meron tayong tamang panahon para makinig, tamang panahon para tayo magbigay ng payo. Kasi, may mga panahon po na, Lola Sena, alam mo yan, yung bang may panahon ng ating mga anak at apo na ang gusto lang nila, may makikinig sa kanila. Ano yan? Oo, hindi nila hinihingi ang inyong payo. Gusto lang nilang ilabas yung kanilang saloobin. Kailangan lang nilang a shoulder to cry on, a shoulder to lean on. Kaya nga, yan ang tinatawag nila na active listening. Kumbaga, kayo lang talagang makikinig. Nakatuon lang talaga sa pakikinig. Ngayon, kasi, alam niyo mangyayari, pag ginagawa natin yan, ang feeling talaga ng ating mga anak at apo lolo Zen, kakampi tayo. Ano tayo? Anong tawag nila yan? Partner tayo. Ano tayo? Kaya, pag yan ang pakiramdam, no, ng mga apo natin at anak sa atin, no, na kakampi tayo, dyan, yan talaga, magiging bukas sila sa iyong gabay. Oh, magkano talaga yan sila? Makikinig sa'yo. Kasi nga, kakampi nga kayo. Kaya tayo mga lolo at lola, siyempre naman, may mga ikukwento talaga yung ating mga anak na minsan hindi nating gusto. Kasi nga, hindi naman sila perpekto. Pero yun ang napakagandang pagkakataon na makinig tayo sa kanila, tapos pag medyo okay na, pwede na tayo magbigay ng payo. Pero hindi po dapat kailanman na magsesermon tayo. Kasi di ba, ikaw Lola Sen, kung sesermonan ka ng nanay tatay mo, di ba hindi maganda ang dating? Yung Hindi na sinisermonan? maganda. Kailangan una, maging observant ka rin Oo. doon sa kilos ng anak natin Oo. o ng apo natin. Mm. Pagdating, galing sa school o galing sa work, anak, yung apo, meron bang problema? Kasi nakita ko mukhang malungkot ka. So, Oo. okay na yun, maramdaman niya na, pwede kong sabihin sa kanya yung nararamdaman ko. Yes. Kasi nakita niya na napansin mo na iba yung mood niya. Yes. Oo. Parang wala ka sa mood. Kasi Anak, Lola Sen, ako. sa pagtatanong mo Ganun pa lang, ang dapat na maging natin. Hindi yung pagdating pa lang, pagod ka na naman? Ano na naman ang gano'n? Diba? Yung bata, paano ko bang sasabihin dito ang problema ko? Nakarapido na yung kanyang bibig. nakasoprano na. At saka, Lola Sen, yung sinabi mo na pagpasok pa lang, nagtanong ka na kung may problema ba, ganun. Mararamdaman na ng bata na, you care. Ano ka, may concern. Kaya ang bata doon, mararamdaman niya, pwede akong mag-open up. Ako minsan, nadalaw ako sa bahay ng pamangking ko.
may nauna nang nakapagsabi sa kanya na ang anak mo sabi nung nanay na isa, nadalaw ako sa eskwelahan. Nakita ko, pinatawag ang anak mo sa prefect of discipline. Siyempre, ang dating dun sa nanay, tawag dito, hindi nagustuhan. Nag-isip kagad ng may kalokohan, ganyan-ganyan. Ano ba yan? Ganyan-ganyan sa kagad, ha? Wala pa anak niya, ha? Narinig ko yon. So, nung dumating ang anak niya, nandun pa lang sa pintuan, ha? Magmamano pa lang ang anak niya, ibubuka niya sana, ano na naman ang ginawa mo? Sinenyasan ko siya kagad na pameriendahin mo muna ang bata, galing yan sa eskwelahan, pagod yan. Pakainin mo muna. Pakainin mo muna. Kasi sabi ko nga, pinakain niya muna, tapos tinawag ko siya, kinausap ko. Alam mo ba na, kung galing pa lang, pagpasok pa lang yung ganyan ang mo? Magkakaroon ng galit sa'yo ang anak mo dahil unang-una, pagod yun galing sa eskwelahan, tapos sasalubungin mo, ang bahay dapat, tahanan, ha? Sabi nga, tahanan ng pakikinig, dapat ang bahay. Hindi yung tahanan ng sermon, tahanan ng kagagaling sa eskwelahan, pagod na pagod, so salubungin mo ng sermon, paiiyakin mo, pasasamain mo ng loob, maganda ba yun? Ibig na ilabas yung hindi magandang nararamdaman. Correct. Ikikimkim lalo yun. Kaya mga anak at mga apo, tandaan ninyo ha, ang balikat ni na lolo at lola ang pinakamagandang sandalan sa oras ng kalituhan, sa oras ng problema. Ha? Isang takbo lang kayo kay lolo at saka lola. Kaya naming isolve yung problema nyo. Kayang-kaya, ha? So, tandaan, pag kailangan ninyo ng a shoulder to cry on, a shoulder to lean on, a listening ear, andito lang sina lolo at lola para sa inyo. Paano pa tayo magiging tulay ng pagmamahal, Lola Zen? Babasag ng gadget, connecting in the digital age, gadget barrier. Totoo yan. Madalas natin ireklamo na laging nasa cellphone ang mga apo. Pero sa halip na magalit, bakit hindi natin ito gamiting tulay? Paanong paraan? Yan, okay. Totoo yan. Para yatang wala tayong anak o apo na hindi laging hawak ang cellphone. Na walang gadget. Kaya nga alam mo, Lola Sen, nag-react talaga ako merong in-interview hindi ko lang matandaan Sabi sa kanya, ano ang bagay na hindi pwedeng mawala sa'yo? Alam mo, sagot? Cellphone? Sabi ko, hala, cellphone na. Paggising mo, anong una mong hinahanap? Cellphone. Mantakin mo. Nasaan na si Lord nun? Hindi na si Lord ang unang naiisip paggising. Kasi nga, 'di ba? Dapat paggising natin sa umaga, 'di ba? Thank you Lord for another beautiful day. 'Di ba? Yes. Okay naman yang okay naman yang cellphone. Malaki man yan ang naitutulong niyan. Pero dapat turuan din natin ang ating mga apo na hindi sa lahat ng oras laging nakakabit sa inyo yung nakakabit yung cellphone. Kaya, 'di ba tayo, yun nga, mga magulang, lalong-lalo na yung mga magulang, mga lolo't lola, isang sa nirereklamo natin yung laging hawak ng ating apo ang kanilang mga cellphone. Ngayon, baguhin natin ngayon ang ating technique ngayon kasi yan naman talaga ang ngayon.
karaniwang ginagawa ng ating mga apo, huwag na tayong magalit. Huwag na tayong magalit. Ha? Gawin natin itong tulay. Tulay. Gawin natin yan siyang bridge. Okay? Paano natin gagawin? Dito ang gawin. Oh. Kapag nakita, ito na, Oh, sige. turuan ang mga senior na huwag matakot sa teknolohiya. Kasi O nga, modern technology. kasi nga Lola Sin, ang dami kasing dapat gawin. Kaya para tayo bang nagdadalawang isip. 'Di ba yung iba nga sa atin na senior citizen, hanggang ngayon keypad pa rin ang cellphone, ayaw na ng Android. Kasi baka mahal-mahal niyan, baka mabasag ko, baka mamaya may marami akong dapat tandaan bago ko yan magpindot, marami kong pipindot-pindutin. Na wag po tayong matakot. Dahil alam natin na gustong-gusto yan ng ating mga apo, natin? Gamitin natin na tulay para mas mapalapit tayo sa ating mga apo. Anong dapat natin gawin, Lola Zen? Sabihin natin sa ating apo, turuan mo naman ako paano mag-send ng picture sa Messenger. Yan, isa yan. Oo. Kapag nakita ng apo na interesado kayo sa mundo nila, mas magiging interesado rin sila sa mundo ninyo. Ito ay ang paraan ng pagpapakita ng mahalaga sa inyo ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Tingnan nyo. Ang laki ng ang feeling talaga ng mga apo natin, no? Kasi nga, hindi naman tayo kasing expert sa kanila pagdating sa paggamit ng cellphone, no? Magpaturo tayo. Para bang babalik na rin natin, di ba dati tayo ang nagtuturo. Ngayon, hayaan din natin sila naman ang ating teacher. Di ba? Kasi pag nagtatanong tayo, Apo, paano ba nagsasend ng picture sa Messenger? Apo, paano ba yung mag-video call ako? Gusto kong anong pipindutin ko para maka-screenshot ako? Di ba? Apo, paano ko ba lagyan ng background itong picture ko? Birthday ng aking kaibigan, ipapadala ko to. Alam nyo, tuwang-tuwa ang ating mga apo niyan kasi para bang, wow si Lola at saka si Lolo, teki na ngayon ha? Ate Marlene, Oo. ako nga kasi marami akong mga old pictures. Oo. Nung Loida, Dang, JC, turuan nga ako kung paano ko ba itong maipopost itong mga mga old pictures ko. Kasi sabi ni JC, Mama, napakarami mo ng mga pwede na nating ilagay lahat yan sa mga sa Facebook, sa cellphone. Para yung mga ibang abubot mo, pwede nang i-dispose. Ay, sabi ko gano'n, wag. Isang gano'n doon di ba? Kaya sabi niya, na namin yan, naipasok ko na namin lahat yan sa sa cellphone. Kaya wag ka nang mag-alala kung mawala man yung mga yan, lahat ng mga records mo. Nandyan pa rin. Nailagay na. Oo. Kaya yun, nagkakaroon ka ng na may peace of mind ka na, ay, ganun pala yun. Ang kahalaga ng cellphone o ng gadget sa panahon ngayon. Yes, diba? oo. Kaya, minsan pa nga, ang ating mga apo magsasabi na, alam mo Lola, pwede mo itong, pwede mo yan siyang i-edit. Saan ka nakakita? Huwag ka mag-alala, pwede natin i-edit. Paano? Na, alam nyo, pag ang inyong apo, tapos, di ba, dahil marunong ka na, tinatuturuan ka na mag-video call, natuturuan ka maglagay ng mga, paano mag-design pag nagsisend ka ng message. Mga background. Pwede ka magpadala ng Bible verse sa iyong apo. Na naka-frame. Di ba? Tapos, sasabihin mo pa, Apo, paano ba maglagay ng emoji dyan? Yung emoticon dyan. Saan ba yan ang gagaling? Di ba? Ikaw, mag-emoticon, emoji ka na din. Kaya feeling talaga nila na, wow, kagrupo na natin si Lolo at saka si Lola. Kaya tingnan mo, nagkakaroon kayo ng magandang relasyon. Tapos nagkakaroon pa kayo ng bonding. Di ba? Kaya, huwag nating katakutan ang teknolohiya. Gamitin natin, mga lolo at saka lola.
Gamitin natin ang cellphone para lalo tayong mapalapit sa ating mga apo. Para hindi tayo malayo sa isa't isa. Kaya yung teknolohiya, yakapin na natin yan, lubos-lubusin na natin. Kung yan ang paraan na magkaroon tayo ng komunikasyon sa ating apo, mapalapit sa kanila, pues, gawin natin. Gawin natin yung tulay para lalong makilala nila ang Diyos. Kasi mag-send tayo ng mga Bible verses, mga ano pa dyan, mga... Yung Bible, yung buong Bible, pwede na nating i-ano sa kanila na, ito pwede nating hindi na yung Bible mismo, yung libro, kundi pwede na nating, yung app ba, para makita. Kaya i-ano natin, mga lolo at saka lola, ihikayat po natin ang ating mga apo na magkaroon sila ng Bible sa kanilang cellphone. Okay. Yes. Kayo din po, lolo at saka lola, baka wala kayong wala kayong Bible sa cellphone. Ako meron na. Ikaw, Lola Zen? Meron, English. Ako dalawa ang ano ko doon. Dalawa ang Bibles ko sa aking cellphone. Ano pa ang pwede natin gawin para patuloy tayong maging tulay ng pagmamahal sa ating mga tahanan? Paggalang sa magulang, ang middle generation, isang mahalagang punto. Paano tayong magiging mabuting lolo, lola, nang hindi nakakasagabal sa disiplina ng ating sariling mga anak, ng ang mga magulang. Yan yung nabanggit mo kanina. Okay? 'Di ba? Lalo na yung mga lolo at lola na kasamang naninirahan ng kanilang anak. Yan yung anak ninyo, may anak na. Di apo na ninyo, magkakasama kayo sa isang bahay. Diyan na makikita, itong ano na to, paksa na ito, ay diyan na minsan nagkakaroon ng samaan ng loob ang lolo, lola sa kanilang anak pagdating sa pagdidisiplina ng apo. Kasi kami mga lolo at lola na pagkakamalang kami palagi na ini-spoiled namin ang aming mga apo. Spoiler. Kami. Yan ang kumbaga, yan nga sinasabi ng ko. Ang hindi nila makuha sa kanilang nanay at tatay, mami, daddy, mama, papa, kay lolo at lola, tumatakbo. Kaya dyan nagagalit ang ating mga anak. Kasi nga, meron na silang, kumbaga, option. Hindi nyo ibigay sa akin, pupunta man ako kay lolo at lola. Okay, ito na ngayon ang dapat nating bigyang diin ngayon. Mahalaga sa isang tahanan ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Mahalaga yan. Hindi naman tayo dapat magtalo-talo pagdating sa pagdisiplina sa inyong anak na aming apo. Okay. Kung ang nanay at tatay, lolo, pakinggan to. Kung ang nanay o tatay nagsasabing bawal ang isang bagay, atin po yung sundin. Halimbawa, may kasi pagkakataon na minsan magsasabi ang bata na gabi na, gusto kong kumain ng candy. Tapos sasabihin ng nanay at saka ng tatay, hindi, gabi na, matutulog ka na, nag-toothbrush ka na. Tapos, siyempre, yung iba, maluluha, yung iba nakasimangot. Siyempre, pag nakita namin na mga lolo't lola na gano'n na itsura ng aming apo, para bang nasasaktan kami kasi nga, napakaliit lang naman na bagay yun, candy, hindi pa maibigay. Pero, okay, dahil yun ang rule, yun ang batas ng nanay at saka tatay, tayo pong mga lolo't lola, huwag kumontra. Dapat mas lalo pa nating suportahan. Sasabihin natin, tama si mama, tama si papa, kasi gabi na. Tapos, saka nagsisilyo ka na. Oo, mabubulok ang ngipin mo.
Gusto mo bang katulad ko? Wala na akong ngipin. Bustiso na. O, di ba? Yung bang ganon, wag isalungat. Wag isalungat. Wag ko kontrahin. Diyan na, Kontrahin. Oo, kasi ang mangyayari niyan, magkakaroon kayo ng samaan ng loob, magkakaroon ng dibisyon. Kaya, kaya nga, ako nga, careful ako pagdating sa apo ko, pag sinabing, Lola, pwede maghingi ako ng 200? Ang una ko talagang sinasabi, para saan yan? Tapos susunod sabihin ko, nabanggit mo na ba yan kay mama at saka kay papa? Wala pa po. Yan, kung yan ay talagang mahalaga, sabihin mo yan kay mama at papa. Ngayon, kung walang budget, di kakausapin ko na meron naman ako, bibigyan kita. Pero wag po tayong manghihimasok. Kung sa tingin natin makakatulong tayo dahil hindi maibibigay dahil short ang budget, meron naman tayong konting budget, pwede naman nating idaan sa ating anak muna na, ako meron, ganyan. Pero wag po tayo talagang kukontra sa kanila. Wag po tayong basta-basta manghihimasok pagdating sa pagdidisiplina ng ating mga anak sa ating mga apo. At saka wag naman tayo masyadong Lola Zen. Kasi tayo mga lolo at saka lola, napaka-sensitive natin. Pag apo na gani ang hindi pa nga alam ang buong kwento, nagre-react na. Di ba? Kaya, dapat po nating tandaan, ang pag-ibig po ay hindi nakikita sa overrule, sa pag-overrule. Kumbaga, sino ang dapat sundin? Sino ang mas nakakataas? Hindi po, Hindi po. Dapat po, dahil ang apo natin, meron pang mga magulang, hayaan po natin ang ating mga anak ang magdisiplina sa ating mga apo. Kung kakailanganin natin na, magbigay payo, gawin po natin sa tamang paraan. Okay? So, Si Marilyn, yes. may kwento ako. Sama namin, nung nag-abroad ang mister ko, Mm-mm. papa ni JC, ang naging kasama namin, yung lolo nila, Oo. kapatid ni mama, Oo. si Lolo Jose. Ngayon, siyempre hindi naman nila kilala yon. Akala nila kasama lang. Kailangan natin ipapaliwanag sa mga bata bakit nandun yung lolo. Oo, correct. Oo. Oo. Nandun kasi yung paggalang, doon papasok yung paggalang sa magulang. Tama yan. Sa kasama sa bahay, sa mga nakatatanda. Di sabihin, may pinagsasabihan ko sila, papasok na ako, ni papa ninyo, sa trabaho, kayo maiiwan dito, ang kasama niyo si Lolo Jose. Di siyempre, yung Lolo Jose, may iba ring, paano pag-ano doon sa bata. Oo. Anong dumating ako, sumbong na si Lloyd Mama, si Lolo Jose, sabi niya, kakausapin lang ako pagpapagalitan ako. Sabi ko, bakit? Ano ba? Gusto kong minom ng gatas. Gusto kong lagi nakakontra. Sino ba yan? Sabi ko, hanggang kailan lang na yung ba yan dito? Nagalit. Anak, ganyan. Lolo mo yan. Kapatid yan ni Lola Rosa. Nakakasama natin yan. Hanggang sa paglaki ninyo. Sabi kong ganyan sa kanya. Kaya dapat, igalang ninyo yan. Galang ninyo yung lolo si ninyo. So, kaya ang ginawa ko, pinausap ko yung lolo si. Sabi ko, tayo sabi ko, ano ba nangyari? Kailangan, anin mo rin yung feeling ng matanda, di ba? Okay. Ito naman. Tapos kinuwento ko rin yung daing ni Lloyd. Tapos kailangan bukasan, kamusta na kayo? Ay, hindi na ako pinapagalitan ni Lolo. Naka-smile na. Mabuti. Kaya, yan ang yung nabanggit natin na ang maayos na relasyon, ng sina lolo at lola sa kanilang magulang ay nagbibigay po ng security sa mga apo. Kaya, ang pamilyang may iisang kumpas sa disiplina ay pamilyang may kapayapaan. Yan. Kaya, ang huli, ang pinakamahalaga, ang pamana ng pananampalataya.
Dahil ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Ang dalhin ang ating mga apo sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon. Yan ang isang mahalagang bagay na dapat nating gawin bilang mga lolo at lola. Dapat ay bahagi natin sa ating mga apo ang pananalangin, kung paano manalangin. Hindi naman kailangan hindi kailangang parang nasa simbahan, no? Pwede. Preaching. Oo. Hindi naman kailangan. Pwede na sa gitna ng paglaro o bago kumain. Turuan natin ang ating mga apo na manalangin. Ikwento din natin ang mga pagkakataong sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ito ay magiging isang matibay na pananampalataya na magsisilbing spiritual compass nila sa kanilang paglaki. Ito ang pinakamalaking pamana na pinakamamahaling pamana ay hindi po lupa o alahas, kundi ang pananampalataya. Okay. So, tandaan nyo po ha, yan ang mga dapat nating gawin para mapanatili po natin tayong mga lolo, lola at ang ating mga apo ay tulay ng pagmamahal. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit sa trono ng iyong biyaya. May pagbabaang loob. Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa aming pag-aralan ngayon. Ang mga lolo at lola at mga apo ay tulay ng pagmamahalan ng isang tahanan. At sabi sa Kawikaan sa 17 verse, ang mga apo ay tutong ng katandaan. Ang karangalan ng anak ay ang kanilang magulang. Tulungan mo ang bawat isa sa pagtulungan ninyo ang bawat lolo at lola na makita ito sa aming buhay na siya lang naming maiiwan sa aming mga anak at apo. Panginoon, hawakan po ninyo ang aming mga apo ng iyong mapagpalang kamay. Ingatan po ninyo sila saan man sila patungo. Ingatan mo ang kanilang mga puso. Pagpalain mo po sila ng malusog na katawan, kapayapaan at kagalakan din sa lahat ng kabanalan. Bantayan po ninyo ang kanilang mga hakbang, maging ang kanilang kinabukasan. Inyong alalayan, lagi ninyong madama ang inyong pagmamahal, proteksyonan at hindi sila nag-isa dahil lagi nila kayong kasama. Thank you, Lord, for the precious gifts of our grandchildren. Di namin sa iyo, Panginoon, ang mga may karamdaman, ang aming listeners ng Family Matters, at lalo na, Panginoon, ang kompletong kagalingan ni Bear Caspi. Ito lang nasa ospital pa rin po. Pagkalipot sa kanyang kahilingan, ang patuloy na ng gumaling at makauwi na. At sa lahat ng ginagawa, Panginoon, ng mga doktor at piniinom ng gamot, Lord, instrument ko lamang yun. Ngunit nananalig kami nananampalataya, Panginoon, sa iyong magagawa. You are our great healer, O Lord. We claim healing, your Caspi family, on their financial provisions. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ginagamit mo kami, Panginoon, na senior citizen na sa Family Matters, 30 Pagpalaan mo ang bawat isa sa amin, kalusugan at kalakasan at buong staff, Panginoon, ng DXAS Radio. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig. Patuloy mo po silang gabayan at ang bawat topic na aming pinag-aaralan sa araw ng Huwebes, Lord, ay maging tulong ito at gabay sa mga lolo at lola at sa mga kapong pamilya. Marami pong salamat. Ang lahat ng Panginoon ay binabalik namin sa iyo, may pagpupurit pa sa salamat. Natatanggap lamang ang ipugtong na anak na si Jesus. Amen.
Salamat po sa aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Radyo Singkaman at kasama ninyo si Uto Mobin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. At ang Move Kids Radio, tuwing linggo, alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman, si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Grabe.